Alright, magandang oras po. Oo, mapayapang oras po sa ating lahat mga kababayan. Well, pag-usapan naman po natin ito pong naging reaksyon nitong si Mike Defensor dito nga po sa ginawang pagsasampa po ng NBI. Sinampahan na po kasi itong si Defensor. Oo, sinampahan po ng NBI noong Biyernes. Alam po ninyo, noong Biyernes, medyo talagang marami po ang nag-aabang niyan. Akala nga na marami, mapapahiya po dito si Director Matibag. Oo, kasi napakarami po ang naghihintay dun sa gagawin po na ikangaya pagsasampa ng kaso. Di ba sinabi po ni Director Matibag na Biyernes, isasampa na daw yung kaso laban po kay Mike Defensor. At yun nga, lahat po ay nakabang mula po umaga hanggang gabi, inaabangan po yan sa social media, sa mainstream media at ilang pang mga marites. Nakaabang lahat pero ang nangyari, wala eh. Oo, pero nabalitaan po natin, yung pala, ang tawagin natin dito, parang last minute of the day o kaya last minute of the afternoon ng Biyernes, dumating po. May mga dumating po ng mga taga-NBI doon po sa, saan ba yun? Prosecutor Office po yata ng Pasig, di ba? Last minute na po, mga alas 5 pasado na yata yun nung dumating ang NBI doon para magsampa at dala-dala po ang mga naka-cartoon na mga ebidensya para isampa po nga bilang kaso kay tawag dito kay Mike Defensor. Nakakalimutan ko pangalan nitong si Mike eh. Nang dumating nga po ang mga taga-NBI doon sa Pasig Prosecutor's Office, may dala-dala po silang mga maliliit na box. At napag-alaman, yun po ay mga dokumento daw yata. Yun, hindi na nga po wala po. Kahit isa po dun sa mga NBI na nagdala po ng mga documents na hindi po nagpa-unlock o kaya hindi po nakuhanan ng statement o kaya salita. Natuloy din. So, ayan, na-file na po yung kaso po kay Mike Defensor. Ang masakit nga lang po dito mga kababayan, para kay Mike Defensor, hindi po ito oo, talagang medyo mabigat yan. Dahil hindi lang po siya ang sinampahan ng kaso. Grabe, kasama yung buong pamilya. Tama ba? Ilan ba sila sa pamilya? Hindi ko lang alam kung ilan po ang anak ni Mike Kasama kasing sinampahan ng kaso yung kanya pong asawa, 2 anak. Aba matindi ito, Ngayon lang po yata nangyari yung ganyan, mga kababayan. Isang dating kongresista, yan, kilalang tao, may impluwensya, milyonaryo, pero nahaharap ngayon sa mabigat na kasong qualified human trafficking. At ang matindi pa dito, kasama po ang kanyang pamilya. So, ayan, pinagbigyan ni Director Matibag ang hamon ni Mike Defensor. Kung matatandaan kasi natin mga kababayan, parang nangangantyaw pa eh. Oo, parang nangangantyaw at naghahamon itong si Defensor. Hinahamon niya si Matibag. Anong sabi niya noon? Sige, kasuhan mo ako. Ang tagal-tagal na niyan eh. Parang gano'n eh. Parang gano'n yata pagkakasabi. Ayan, di tuloy, nakasuhan ka na. Tinuluyan talaga. At yun nga, sabi ko, masaklap po ito dahil damay ang buong pamilya eh. Dahil yan, ito, umalma naman po. Umalma itong si Defensor, si Mike Defensor. Talagang matindi ang galit kay Director Matibag eh. Lalo na sa pagdawit sa kanyang asawa at 2 anak. Pati yung buntis nga, yung isang anak niya daw pala ay buntis. Pero isang abogado rin at corporate secretary lang yata. Ewan ko yun pong pagkasabi, corporate secretary daw nung kanilang korporasyon, itong isang anak niya na buntis. Ngit-ngit na ngit-ngit talaga si Defensor eh. Halatang pikon na mga kababayan. Ito yung kanyang statement o kaya yung kanyang post. Basahin po natin post po ito ni Defensor. Ito, Mike Defensor, medyo ang lilit. Babasahin ko na lang. Sabi po ni Mike Defensor, good job, Matipag. Yan, tignan po ninyo sa screen. Matipag, ginawa pang aso si Director Matibag. Grabe talaga itong si Defensor. Parang, ewan ko, talagang sumobra yata ang galit nito. Ito, basahin natin. Nag-file na kahapon si Matipag ng non-bailable na kaso laban sa akin at sa aking pamilya. Isinama ang aking asawa at 2 kong anak.
Yung abogado kong anak na buntis na corporate secretary lang, dinamay pa. Eh, paano hindi dadamay kung kasali dun sa korporasyon? Tuloy natin. Mauna pa akong makukulong kaysa sa mga kurakot na nagnakaw sa ating bayan. Kahit isa, wala pang napakulong ang NBI. Talagang masakit ang loob nito. Dito natin. Wala pang napakulong ang NBI sa nakawan. Pero sa mga nagsasalita laban dito ay agresibo si Matibag. Matibag talaga eh. Ito, may pahabol siya. Sa aking pananampalataya sa Diyos at ang hinaing ng ating kababayan, mga kababayan, ang aking tanging pinaghahawakan, hindi ako uurong, hindi ako tatahimik. Yan, ang sabi po ni Defensor, ni Mike Defensor. Talaga naman ha. Ginawa talagang aso, matipag eh. Grabe. Doon mo makikita talaga na, na matindi ang galit nitong si Defensor kay Matibag. Sana harapin mo na lang yung kaso mo, wag nang maganyanan. So ayan galit na galit, gustong manakit. Pikon na pikon talaga, pero bumanat pa. Bumanat pa. Tuta daw ni PBBM si Director Matibag. Ano ba naman? Anong klaseng mga ito? Siya, ano naman kaya siya? Hindi kaya siya aso naman ni, Ayan kasi, naghamong ka eh. Di ayan, pinagbigyan ka, tapos kayo magagalit ka. Ayan yan ang napapala na masyado matapang. Hamon ng hamon, pagka ika nga'y pinatulan, ayan, parang ika nga'y nagmamakaawa na naman. Pabiktim na naman itong si Defensor. Hindi naman basta kaso ang mga yan eh. Hindi naman basta-basta kaso lang ang mga yan, yung isinampa po ng NBI. Kaso na walang basihan. Hindi po ganyan yan. Di po ba? Ayon po kay Director Matibay, hindi. Ayon po kay Director Matibay, ang mga ebidensyang nakalap daw ng NBI, talagang ikangay matibay. Matibay laban po sa pamilyang Defensor. At yan nag-umpisa po, nakuha po dito, doon sa nangyaring pag-grade nung na-raid po yung KTV bar ni Defensor doon po sa may Pasig. Alam, sila naman talaga may-ari. Tapos ngayon, tinatanggi na hindi sa kanila. Sila may-ari. Lahat ng documents na nakita or nakuha po ng NBI sa SEC, sila po ang nakapangalan doon na owner. Isa pa, parang napipiko na rin itong si Director Matibag eh. Napansin ba ninyo? Piko na rin yan, hindi nga lang nagpapahalata. Very professional yung pagkapikon niya. Kasi nga naman, parang nangangantyaw kasi ito eh. Parang nangangantyaw itong si pangalan, Defensor. Kasi may Defensor Santiago ay si Miriam pala yun. Naghahamon eh. Talagang ito si Defensor hamon ng hamon. Hinamon si Matibag, yung pinagbigyan. Kung mga pagsalita pa, akala mo untouchable din kasi. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, tingnan natin kung masisira ang buhay ni Director Matibag sa ginawa niya na pagsasampa ng kaso. Sana ganyan din ang ginawa niyo. Sana ganyan din po ang ginawa niyo sa mga pinaparatangan ninyo ng mali-malitang pera. Ano po? Kung ganyan, nagsampa na kayo ng kaso, hindi madali, hindi yung dinala pa ninyo sa social media. Tuloy, lumabas na puro mga gawa-gawa lamang. Gawa-gawa at pagmamarites lamang. So, ito na nga mga kababayan. Ito na ang totoong laban po ni Defensor, ni Mike Defensor. Legal battle between NBI and Defensor. Yan. Sa korte na po yan na magiging, dyan na po sa korte ang magiging battleground. Nitong mangyayari nga iimbestigahan kasi ito eh. At ang korte na rin ang magiging referee, magpapasya kung sino po ang mali at kung sino po ang tama. Ganon din. At kung sino ang makukulong, kung mayroon man, at kung sino naman ang mapapawalang sala. So abangan natin yan mga kababayan. Isa pang masakit dito, dahil wala nga pong piyansa ang kasong kinakaharap ng mga ito, ibig sabihin, makukulong sila habang dinidinig ang kaso. At, matagal ito, sa tagal ng paglilitis, sa ganitong mga kaso, matagal talaga, matagal ang paglilitis dyan. At ewan ko lang kung paano i-adapt ni Defensor Santiago, ni Defensor. Paano nila i-adapt ang buhay sa loob po ng kulungan. Kasama po ng kanyang, hindi naman sila magkakasama sa kulungan eh. Yun na nga, hindi natin alam kung paano nila i-adapt ang buhay po sa loob ng rehas.
Kaya dahil po nga dyan sa nangyari yan, na nagsampa na po ng kaso itong NBI, marami po ang nagtatanong, bakit daw po hindi pa lumalabas yung warrant of arrest? Ano po? Mga kababayan, wala pa po kasing kaso sa korte yan. Nasa prosecutor's office pa lamang yan, piskalya kung tawagin natin, ano, magkakaroon muna ng tinatawag na preliminary investigation at doon magsusumiti po muna sila ng tinatawag na counter affidavit, ito pong Kampunia Defensor. At pag natapos na po ang pag-aaral ng prosecutor doon sa isinampang kaso, saka pa lamang pagdedesisyonan yan kung sakaling mayroon po itong ano ba tawag mo doon? Probable cause. Yan. At kung mayroon nga pong ganyan, probable cause, ano, saka pa lamang ipafile yung kaso sa korte. At pag na-file na yung kaso sa korte, ang kasunod niyan ay warrant of arrest. At dito na natin makikita ang tunay na tapang ni Defensor. Kung susuko ba siya, kung magtatago ba siya, kagaya ni Bato, abangan na lang po natin ang susunod na mangyayari. Ano po? Yan, maraming salamat po at magandang araw po ulit sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at hanggang sa iba't ibang dako ng mundo.